Mula Palawan ay nagtungo sila sa Davao. Wala siyang idea kung bakit kailangan nilang pumunta roon. Simula kaninang pagbalik niya sa hotel, ay wala na silang imika ni Benedict. Nagdurugo din ang kamao nito, pero hindi niya iyon kinamot dahil masamang-masama ang loob niya rito. Pinunasan lang iyon ng panyo ng asawa. Pagbaba nila ng eroplano, ay may sasakyang naghihintay na sa kanila. Hindi niya napigilang hindi magtanong dito. Saan tayo pupunta, Benedict? Curious na tanong naman niya dito. Para malaman ang katotohanan. Tipid na sagot naman ito sa kanya. Medyo malayo ang nilakbay ng sasakyan bago nila narating ang isang malaking bahay. Napakaganda niyon at napapaligiran ng mga gulay at likod nito ay mga taniman ng prutas tulad ng rambutan at pomelo. Namangha siya sa tanawin, kaya nakalimutan niyang saglit ang inis at gutom. Binusog ang mga mata sa tanawin. Pwede ba ako mamasyal mamaya? Paalam naman niya dito. Tumango lang naman si Benedict. Sinalubong sila ng isang matandang katiwala ng sa mga kasing edad ng kanyang ama na mukhang pamilyar sa kanya at nakita na niya kung saan before. Hello Diana, napakaganda mong lumaki tulad ng inaasahan ko. Bati naman ito sa kanya. Hindi ko masisisi itong si Benedict kung noon pa man ay patay na. Hindi na nito natuloy ang sasabihin dahil sinaway ito ni Benedict. Hayaan mo na ako, iha. Masyadong na-excite kasi ako. Madalas kayong pumapasyal ng ama mo noong bata ka pa dito. Sa palagay ko, di mo na naaalala pa yon. Hayaan mo na ang asawa mo sa mga bagahe nyo. Naghahain na ako. Tara na sa kitchen, iha. Sinundan niya ang matanda sa kitchen. Antik halos ang mga kagamitan sa loob, pero mukhang mamahalin ang mga iyon. Magaan agad ang loob niya sa matanda. Namiss ko ang nakaraan, iha, na laging may salu-salo dito at madalas kayong mag-ama na dito nagbabakasyon taon-taon. Mga 8 or 9 na taon na pala noon sa Benedict at palaging nagbabantay sa'yo dahil napakapilya mo noong araw. Masaya ito nagkukwento ng mga nakakatawang kapilyahan niya na hindi na niya maalala pa. Walang nababanggit sa kanya si Benedict. Kilala na pala siya nito noon pa. Pero nagdataka lang siya dahil pakiramdam niya ay hindi naman ito naaalala siya. May binakalimutan na rin ito tulad niya kahit mas matanda ito sa kanya ng 5 taon. Natakam siya sa mga nakahapag sa mesa. Pork liempo at may sampalok na sawsawan. Daing na tilapia at may kamatis na sawsawan at sinampalukang manok. Mukhang mapapasubo siya dahil halos buong araw siyang hindi kumain. Pagdating ni Benedict ay kumain na sila at iniwan muna sila na matanda dahil kumain na daw ito at mamamalengke pa sa bayan. Gutom na gutom siya kaya hindi niya alintana ang sulyap sa kanya ng asawa. Nagkamay siyang kumain at magana siyang kumain. Tumigil ang asawa sa pagkain at hinarap siya. Nagalit na naman. Mukhang pinagod ka ng kalaguyo mo. Kaninang tanghali at gutom na gutom ka. Sindak nito sa kanya. Parang patay gutom kang kumain. Lait naman ito sa kanya. Hindi ka ba niya pinakain na mabuti? Makahulog ang panunuya muli ni Benedict sa kanya. Sa mga sinabi nito ay pumait ang lasa ng kinakain niya at nawala na siya ng gana. Kung manunuya ka lang, please, huwag sa harap ng pagkain. Magkaroon ka naman ng kaunting respeto. Mariing wika naman niya rito. Mukhang tinablan at napahiya naman ito sa sinabi niya. Paano niya ako pakakainin samantalang sinuntok at kinaladkad mo ako patungo dito? Ang walang hiya. Siya ang pumagod sa akin. Magdamag at basta na lang akong iniwan sa hotel. Pagkatapos, ito pa ang may malakas na loob.
Naakusahan siya na pagbintangan siya ng kung ano-ano. Gigil na gigil siya sa lalaking ito. Hindi kita pinakikialaman sa relasyon mo kay Helly. So please stop attacking me about Jairus. Few more months and you will be free to live with her. Kunting panahon na lang. So hindi mo na kailangang itago pa ang pakikipag-affair mo sa kanya. Mapait na sabi naman ni Diana. Habang sinasabi niya, parang may nagbara sa lalamunan niya, pero hindi siya nagpahalata sa nararamdaman at ayaw niyang lumuha sa harapan nito. Pwede ba? Huwag kung ano-ano yung mga sinasabi mo kung hindi mo rin naman kayang patunayan. Sumasakit ang ulo niya dito. Tumayo na siya at iniwan ito sa hapagkainan. Buti na lang at umalis sa matanda at hindi stay-in ang mga katulong. Imbis na magmukmok sa kwarto, ay lumabas siya ng kwarto at inabala ang sarili sa garden. Alagang-alaga ang garden at napapalagiran ang bahay ng mga prutas. Napakalawak ng lupain ng mga santilyan sa bayan na iyon. Nalibang siya sa kakalibot sa malawak na garden kahit papaano nawala ang init ng ulo niya. Nang maramdaman ang malamig ay pumanhik na siya sa silid nila ni Benedict. Wala doon ang asawa kaya malaya siyang naikot ang malaking silid na tinutuluyan nila. Naligo at nagbihis muna siya. Malinis ito at napakaganda ng interior design. Gustong-gusto niya ang balcony. Binuksan niya ang bintana at malamig na simoy ng hangin ang pumasok. Dahil sa pagod sa biyahe at presko ang hangin, ay nakatulog siya sa kama. Pagpanhik ng silid ni Ben, ay tumambad sa kanya ang asawang mahimbing na natutulog sa kama. Isinara nito ang bintana. Nilapitan niya ito at kinumutan dahil lumalamig na. Siyam na buwan na siyang kasal. Pero hindi pa rin siya makapag-open up nang nararamdaman niya para sa kanyang asawa. Natatakot siya dahil may bago itong boyfriend from Canada at hindi nito iyon tinanggi. Bagkus ay inamin nito sa kanya. Kilala na niya si Diana simula pa noong mga bata sila. At lalo na nung nagkolehiyo siya, ay nagkaroon siya ng crush dito. Kaya sinusungitan niya ito. Hindi nito alam na alam niya ang lahat na nangyayari dito. Dahil ito palagi ang paksa ng kwentuhan nila ng daddy nito. He's already found the truth and Diana needs to know about the investigation tomorrow. Kailangan niyang humingi ng paumanhin dito sa pag-aakusa rito ng kung ano-ano. Iniisip niya ang tungkol sa relasyon nilang dalawa. Iniisip niya ang makakabuti sa relasyon nilang dalawa. Pero ang kanyang asawa ay iniwan siya nito. Hindi niya napigil ang sarili na hindi halikan ng asawa habang malalim ang tulog nito at gumanti ito ng halik. Miss na niya ito. Kaya nag-hired siya ng private investigator para malaman kung nasaan ito. Parang mababaliw siya sa kakahanap dito. Hindi alam ni Diana na nananaginip siya pero ginantihan niya ang halik na iyon ng asawa. At nang magising siya dahil sa init ng mga palad ng asawa, tinugon niya ang halik nito at hinayaang angkinin ang katawan niya ng paulit-ulit. Walang panlalaban. Nagpaubaya siya sa asawa. Kinabukasan ay maagang nagising si Diana. Nasabi ni Manang sa kanya na anihan na ng prutas today, kaya sumama siya sa mga ito. Namangha siya kung gaano kalawak ang taniman ng prutas ng asawa. Tinor siya ni Mang Kulas na siyang pinakamatandang katiwala ng mga santilyan. Nang mapagod sa paglalakad, ay naupo muna siya sa ilalim ng malalim na puno doon at doon nagpahinga. Nagulat na lang siya nang yakapin siya ng asawa sa kanyang likuran. Hinayaan niya lang ito dahil gusto niya ang pakiramdam sa mga bisig ng asawa. Umupo ito sa may tabi niya at may hawak na picnic basket at mat. Wow, may pagkain.
Nagugutom na ako dahil malayo-layo ang nilakad ko. Pwede ba? Napangiti naman ito sa kanya. Of course not. You can have whatever you want. Wika naman ito sa kanya. Simula na mag-stay sila sa Davao, ay malaki na ang ipinagbago ng pakikitungo ng asawa sa kanya. He's more gentle and sweet to her. She's liking it, pero natatakot siya at the same time. Aayahan na lang muna niya ang sarili na makasama ito. At kapag handa na ito, ay magpa-file na ito ng annulment. Kabaliwan mang isipin. Pero, aayahan niya ang puso na makasama ito. Sa pananatili nila sa Davao, ay lalo niyang nakilala ang other side ng asawa. Napakasimple lang nito at humble. Lalong umuusbong ang paghangang nararamdaman sa asawa. Halos lahat ng mga trabahador dito ay puring-puri ang asawa niya at napaproud naman siya roon. Ang mga ibang trabahador nito ay halos dito na nagsitanda dahil gusto nila ang pamamahala ng asawa. Nasa tapat siya ng pintuan ng library dahil gusto siyang makausap ng asawa. Sa anong rason ay kinakabahan siya sa pag-uusap nilang ito. Sa mga nakaraang linggo ay napakasaya niya sa piling ng asawa at wala siyang anumang tanong mula dito dahil napakaligaya niya na kasama ito. Normal silang naging mag-asawa at nag-i-enjoy sila sa honeymoon nila. Nakakadalawang katok siya at pinapasok siya nito. Seryoso ang mukha nito nang pinaupo siya sa harapan ng upuan nito. Inihagas nito sa kanya ang brown envelope sa table ng harapan niya. Buksan mo. Utos nito sa malamig na tono. Binuksan niya iyon at ang mga larawan niyang yun ay na makitulog siya sa kondo ni Jairus at iba't ibang larawan niya na kasama ang kaibigan sa loob ng kondo nito na nakaakbay sa kanya. Mayroon pang mga larawan na mukha silang nagkahalikan pero may binubulong lang ito sa kanya. Ibinigay yan sa akin ni Manang. Nakalimutan ko lang buksan. Siguro ito na nga ang tamang dahilan para maghiwalay na tayo. Gusto niyang kontrahin ang gustong sabihin nito. Papaano niya didepensahan ang sarili sa mga larawang iyon na kung siya mismo ay inamin dito na boyfriend niya nga si Jairus. Anyway, we're just fake couple with benefits. Bali walang anumang sabi nito sa kanya. Nasaktan siya sa sinabi nito. You're attractive. At may pangangailangan ako. At nasatisfied naman natin ang isa't isa, hindi ba? Sumeryoso naman ang mukha nito. May inabot sa kanya itong envelope. Please, permahan mo na to. Para magkahiwalay na tayo. Malamig na sabi nito sa kanya. Mas mabuting tapusin na natin ito habang maaga pa. Sabihin mo kay Tito Manuel na bibisita ako sa kanya para humingi ng tawad na alam ko na ang buong katotohanan. Hindi mo na kailangang mag-alala pa dahil nagawan ko na ng paraan ang mga nag-frame up sa daddy mo. You can slap me. Tatanggapin ko yun, Diana. Titig na titig ito sa kanya habang sinasabi iyon. Tumango lang siya dito at hindi alam ang sasabihin dahil napakabilis ng mga pangyayari. Masaya siya dahil napatunayan nito na inosente ang daddy niya. Pero hindi talaga siya buong masaya dahil pakakawala na siya nito. Umasa siya na magbabago ang isip nito sa kasal nila. Pero mas pinaiksipan nito ang agreement nilang dalawa. Gusto niyang sabihin dito ang totoo. Pero para ano pa, kung ito na mismo ang pumuputol noon. Ayaw niyang magmukhang kaawa-awa sa harapan nito. Kinuha niya ang ballpen at pinirmahan niya ang dokumento.
at dali-dali siyang umalis sa silid na iyon dahil ayaw niyang makita nito na umiiyak siya. Hindi niya napigilang umiyak sa samut-saring emosyon. Kahit kailan, akala niya ay okay na sila ng asawa. Tumuloy siya sa shower at doon tahimik na umiiyak. Pagkabihis ay dali-dali niyang inayos ang gamit sa loob ng maleta. Ayaw niyang makita siya ng asawa sa pag-alis niya. Nagpaalam siya kay Manang Mila na kasalukuyan nagluluto ng tanghalian. Nabigla ito sa pag-alis niya. Sinabi na lang niya dito na may importante siyang aasikasuhin sa Manila. Mabibigat ang mga paang umuwi sa ng bahay nila. Kasalukuyang wala ang ama at nagbabakasyon sa tita niya sa Batangas. Kaya siya lang mag-isa sa bahay. Nagmumukmuk siya sa bahay ng ilang araw at hindi lumalabas ng bahay. Kailangan niya ng katahimikan at space para makapag-isip-isip. Wasak na wasak ang puso niya, pero kailangan niyang tatagan ang sarili.